Hi Aries, June 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Will be straightforward hanggat kaya. Pero maraming pagkakataon lang na maraming naisiwan kasi ang cards eh. Kaya minsan parang ang dami. At maraming makapakinig nito. Okay, tayo pa live na live sa ating TikTok. Patawarin nyo sa aking boses dahil medyo sinisipon tayo. Pero laban natin to kasi ang dami ko pang readings. Oo, so kailangan papasok na naman ang bagong buwan. Aries, anong kailangan nyo marinig? Buwan ng Hunyo, guidance for you, message. Para sa mga taong ito na maring makapakinig, Aries, June 2025. Okay. Ang dami. Kumpul sila. Isa-isahin natin. Guys, huwag kayong mag-alala. Mapapanood nyo rin naman ito. Hindi ko na ilalatag dyan sa harap ang lahat. Dito na lamang. Ten of Swords, Reverse, the Knight of Pentacles, the Hangman, Reverse, the Magician. Hopefully, you can be part of our subscription. Pwede kayong magtanong. Okay. The Three of Swords. Seven of Swords. Six of Cups. Reverse. Aries. May naalala ko sa Aries, yung client ko. Ay, hindi ko na i-mention. Pero parang medyo nahatak yung energy ng ilang readings natin dito. Pero yung pinaka-advice ko dito, una't huli, Aries, June 2025, claim natin, na parang merong pag-move on, merong mag-move forward. You will proceed to a better place. Wow. Yes po. Or why not? Meron bang travel ang ilan sa inyo? Kasi andito na tayo, Gemini season. At kapag Gemini season, nag-highlight ang inyong mga third house of travel, especially short trips or transportation. Meron bang pagbiyahe? It doesn't matter naman kung ito ay long or short distance travel. Pero marahil ito yung paraan ng ilan, meron talagang pag-move. Hindi lang mag-move on, pero may maglilipat sa mas praktikal. Or kahit sa simpleng mamamasyal. Ayan. Why not? Pero, ito iba-iba tayo dito ha. Iba-iba tayo ng paraan sa pag-heal, doon sa healing process. Hindi nyo kailangan magmadali or madaliin ng ilang sitwasyon. Napaka-importante to take it easy, take everything one day, one step at a time. At nakikitaan ko dito na talaga namang merong mga bago or pagbabago kayong pwedeng maramdaman. Ngayon pa lang. For some of you, hindi ito kailangan mag-apply agad-agad sa'yo, Aries. Pero the Three of Swords, Seven of Swords, na dumaan sa ilang hindi kagaanan. Pagdating po sa usaping relasyon, kita mo, the Three of Swords. May tatlong espada dito na nakatusok. Ayan, pakita natin sa live. Guys, babalikan ko kayo ha. Sana maging part po kayo ng ating subscription. Kung saan, once a week magla-live tayo dito. Ayan. Meron bang ilan sa inyo na dumadaan right now sa heartache, heartbreak, or meron ba talagang nasa isang third party, third wheel situation? Again, just only take what resonate. Hindi kailangan mag-apply po agad-agad sa iyo. Reversal ang enerhiya, maring ikaw itong naloko, the Seven of Swords, niloko, yan po alam ko, hindi madali, diretso tayo. Merong ilang pinagdadaanan, pero una pa lang, sabi ko sa inyo, inuna natin yung magandang messages, Aries, that you will move forward. You will move on at mas better and wiser version 2.0. Aries ang aangat ngayong June. Gusto niyo yon? Okay. Or maybe yung travel na na-mention ko, meron bang sa inyong paraan, kanino ba kayo? Tanongin nyo, sino ba? Sino ba ang inyong pahinga? Baka makatulong kasi, lalo kung mag-apply po na meron talaga kayong ilang pinagdaanan or pinagdadaanan ngayon pa lang. I feel
na andito yung excitement or you will have fun kasama itong ilang taong malapit sa inyong puso. Malaking bagay, di ba, na meron tayong nakakausap or nakakakonekta. Kahit over the net lang po ito since nag-highlight again ng inyong mga third house of communication, connection, travel ngayong buwan. Okay, so be open sa ilang possibilities na ito. At dyan, maaaring merong benepisyo. Hindi sa meron tayong hinihintay na something benefits in return, Aries, pero of course, gusto naman natin yung merong give and take. Nung naibibigay din sa atin, yung alam mong deserve mo. Okay, you deserve the best. Only the best, Aries. Andito, on fire, magical, kompleto, Ricardo, ang mga bagay. Meron talaga, if ever meron may magtapos, yes, something will end to make room for something new. Sumasang-ayon ang doggies. Pero happiness, yan talaga yung parating. Magiging masaya kayo and you will feel na merong luck. Something luck, kahit pa dumaan kayo sa ilang distractions, merong naging hindrance sa inyong paligid. Maybe this is a reminder na hindi kayo titigil dyan. Okay? Hindi kayo susuko. Dahil, ang ganda. May makukumpleto, may achievement, or isang reminder na ito, si The Magician, easy-peasy na lang to sa inyo, guys. Mapangahawakan nyo. Sasalamangkahin nyo lang ito kung ano mang gusto nyong gawin or patunguhan ngayong buwan. Okay? Meron mang challenge for some of you na nandito pa lang sa ilang aking nabanggit, yan po ay inyong mapangahawakan. Lagi yung papaangatin yung on fire, the King of Wands, yung inyong init dyan. Okay? At, ayan, huwag kayong magpapatalo. There's no reason para sa inyo ay mapag-alala. Tulungan lang din ang sarili, kasi sabi ko nga, may healing at sa part na yan, physically, mentally, emotionally, walang higit na makapag-aalaga sa atin. Una't huli, kundi ang inyong mga sarili. More on self-care and self-love. Yan yung umaangat na messages para sa inyo. Ngayong buwan ng June 2025, patawarin po sa ilang ingay para sa inyo, Aries. Hi Taurus, June 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Will be straightforward. Guidance para sa mga taong ito, Taurus, ano kailangan nyo marinig? Bagong buwan ng Hunyo, message para sa mga taong ito na maaaring makapakinig. May bumabagsak. Temperance card, reverse. Taurus, para sa iyo na nakikinig ngayon, guidance po para sa kanya. Four of Pentacles reverse, pa isa-isa yung bumabagsak. Okay. Five of Cups reverse, Seven of Wands, para sa ilan po na ngayon lang nakapakinig kay Moonchang or kay Maxwell dito sa TikTok, tayo po ay live na live. Ayun, Ten of Cups, okay. Kung meron man po ilang reversal cards, hindi naman po ibig sabihin ay hindi agad okay. Okay, meron lang po itong kalakip na mensahe. Taurus, Zone 2025. Guidance para sa'yo. Okay. Hello guys, babalikan ko kayo. Sana maging part po kayo ng ating page. Nasa TikTok tayo eh. Subscription po. Once a week, meron tayong ganyan dito. Thank you so much. Sana may Uy, dalawa pala to. Okay, 6 and 6. 6 of Swords reverse, 6 of Cups. Alam ko ang dami nakabalanda dito. Sa camera makikita ka, medyo struggle lang dito ang cards. Ang mahalaga ay yung message. Anyway, Taurus. Taurus, huwag kang mainip. Nakikita ko minsan yung pagiging mainipin ng ilan sa inyo. E sana ito yung something hindi naman mapunta sa pag-init ng ulo kasi summer, nag-iinit yung ilang situation. Sana itong pag-init na ito ng inyong mga pakiramdam ay more on dito sa mga gusto nyo pang ipaglaban. Bigyan ng proteksyon, maparelasyon or posesyon sa work. Ang ganda. The Seven of Wands, pakita natin sa live. Taurus. Okay. Meron ng lalaban. Yes po. Ace of Pentacles ay narito.
The Magician. Actually, umangat nito sa Aries kanina. Pero, claim na ba natin to? Yes naman. Money opportunity, Taurus. It could be, for some of you, type of general reading, just only take what resonate. An extra work for an extra income, or talagang merong aangat at hahainan kayo ng universe this time ng something oportunidad para madagdagan ng inyong mga income. Yes po. Actually, for some of you, this is the best time. Para sa ilan na humihingi ng signs or naghihintay ng something kahit sa simpleng payo, this is the best time na mag-ask kayo for a raise. Salary raise, why not? Kasi umangat na. Manifestation card din. I-claim nyo na, ipahayag nyo na, huwag niyong pagdudahan yung inyong mga kakayanan. Lalo't andito, iniiwanan nyo ng proteksyon or paglaban yung posisyon nyo. Or when it comes to relationship. Meron kayong something celebration, I know, hahabol to, baka may pahabol sa inyo, Taurus, ang buwan ng Hunyo, kahit katatapos lang ng inyong mga season, meron akong nakikitang celebration na kung saan hindi lang ikaw ang magsasaya, pero itong ilang tao malapit sa iyong puso. Yung mga dahilan mo, kanino ka ba bumabangon? Ayan, kahit ba parang for some, hindi nagiging madali, pero patuloy kang nagtitry, patuloy kang sumusubok mula sa ilang pagsubok ng buhay. Yan ay hindi nababaliwala. Again, opportunity, money opportunity ang parating sa mga susunod na linggo or buwang ito. Ngayong buwan, claim na natin yan. New beginnings din, yes po. Or another advice, the higher priest ay narito. Okay. Kung meron talaga kayong kinukumpleto, kailangan kumpletuhin, bayaran, physically, mentally, emotionally, or even financially, I see support, guys. Hindi kayo dito nag-iisa. Pero minsan, kailangan nyo lang din daw po paangatin or gamitin. Siyempre pa, yung inyong mga boses. Walang imposible. Kahit sa simpleng pagpapayo, meron dito. The Four of Pentacles, panghawakan nyo na to. This is about your money sector. Or talagang ngayong buwan ay nag-highlight po ang usaping pera. Meron kayong ilang isipin dito. Lalo pa kung hindi naging magaan ng ilang bagay, sabi ko nga sa inyo, huwag kayong mainip. Parating sa tamang pagkakataon this month, claim na natin yan. Manifestation card ay umangat. Yung katatagan, yung stability and yung security, financial security this month. Masigit kayong gaano man kalaki, kaliit, iba-ibang bawat isa. Kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaibang bawat isa. Gaano man kalaki yan or kaliit. Pero meron pong improvement or even development. Mas maalwan, mas merong comfort, lalo pa kung i-compare nyo nitong mga nakalipas na buwan, yung naging flow nito. So, more on practicality. Also, yung happiness, yung sense of purpose sa family, sa loved ones nyo, umaangat dito. At, syempre, dyan, makakapag-save kayo. Makakapag-budget kayo ngayon. Or maybe, ito lang yung pinaka-advice, Taurus, na papaangatin nyo, yung patuloy na paangatin daw po, yung tamang responsibility kung paano nyo pinangahawakan ng inyong money. Ihabol ko to for some of you na merong the Six of Swords kasi Six of Cups. Magkaano pala sila? Napunan nyo kanina. Magkapatong. Kung meron kayong napornada na ilang plans, mapanegosyo man, pera, or relasyon, just only take what resonate po. Pero halimbawa, isang project, or since nandito na tayo, kalagitnaan na halos ng taon. Kumbaga, yung ilang New Year's resolutions niyo na parang napornada, hindi nabigyan ng focus. Ito, kumbaga unfinished business ito. Hindi niya masyadong natutukan. At, ayan, this time, why not? A reminder na hindi pa huli ang lahat. New beginnings. Pwede mo itong simulan sa iyong paraan. Huwag ka lang mainip. Kagaya ng aking na-mention.
Temperance card. Ayan, patience, patience, and more patience. Habaan nyo ang inyong mga PC. Umuusad kayo, okay? Lagi nyo tatandaan yan. Kahit sa mga pagkakataon na parang ang tagal mo siya, huwag lang kayong mainap. May progreso para sa mas ikasisecure at ika-comfort ng inyong mga buhay. Ito yung umaangat na messages para sa inyo ngayong buwan ng June 2025, Taurus. Hi Gemini, June 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Anong kailangan nyong marinig? Anong parating sa inyo? Will be straightforward. Hopefully. Okay, anong kailangan marinig ng mga taong ito? Gemini, June 2025, guidance for you. Message. Guidance, Gemini, para sa mga taong ito. June. Anyway, nandito na tayo. Gemini season, bago ang lahat. Happy birthday sa mga magse-celebrate or nagse-celebrate. Okay. Nine of Pentacles, the Death card. Hindi kailangan laliman. Reverse. Kasi parang, ayan parang bagong silang kayo ulit. Dahil nagbo-birthday kayo ngayon, may mga bago. Wow, Ten of Pentacles, Ten of Cups. Okay. Nag-add po ako. Excited ang mga cards. Happy birthday, Gemini. Saan ba tayo? Ayan. Yan Salamat po sa ilang nagsisend ng something, sa ilang nakikitambay. Thank you, Miss Queen siya. Tayo po live na live, as usual, sa TikTok ngayon. Oo. Pero madalas nag-live din po tayo sa YT, sa Blue App. Isa-isahin ko to ha. Ang dami. Again, the Nine of Pentacles, Gemini, the Death card reverse, Ten of Cups, Five of Cups, Four of Pentacles, the Hermit, Queen of Swords, Two of Swords. Gemini, pangatin yung natural yung kakayanan, ang inyong mga boses. Yes po, the Queen of Swords, unahin na natin to. Kasi ito talaga kayo. Ito yung mga natural na kakayanan nyo. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Sa inyong paraan napakalawak ng komunikasyon guys. Pwede itong sa paraan ng inyong unang-una na pagsasalita, pagbabahagi, pag-share, pagsusulat. Meron bang mga aspiring writer na nakikinig ngayon? Or may something pag-init sa part na yan, the Six of Wands. Why not? Pag-level up, lalo pa po kung mapapaangat nyo talaga yung kayo. Yung kakayanan nyo, kung paano nyo dinadalangin yung mga sarili sa isang conversation, communication, kahit over the net po ito, may something pagtaas. Why not? Talaga kung nandito kayo sa communication industry, nasan man yan, claim na natin ito na merong achievement. Marirecognize kayo. Or why not, may promotion. Kahit sa simpleng recognition, Gemini, may success. I-claim na ba natin? Yes naman. The Nine of Pentacles, for some of you, marahil tahimik na tahimik na namumunga, nabubunga, bumubunga ang inyong mga pagtsatsaga. Okay. Yan po ay hindi nababaliwala. May something maganda sa part na yan. Na hindi lang kayo ang magse-celebrate or talaga may celebration bilang birthday season nyo nga, the Ten of Cups is here. Or a reminder ito. Sa kabila ng ilang parang pagkabesi ng ilang sa inyo sa usaping trabaho, karera, pera, yes po. Maybe a reminder to take some time off naman your busy schedule this month. Andyan pa rin yung productivity na maglaan naman daw kayo ng oras kasama ng mga taong mahal mo at mahalaga sa'yo, family, your loved ones, kasi parang merong nakakamiss sa inyo. Oo. Parang hinahanap-hanap na kayo. Kahit over the net lang to guys, maganda, malaking bagay na nakakakonekta kayo sa inyong mga mahal sa buhay. Especially, tama ba? Oo, si Mars, the planet of energy, astrologically still po nasa inyong mga third house of communication. So, ito, natural talaga to sa inyo. So, kukonekta kayo, ha?
Kasi reversal yung energy. Kung wala kayong masyadong namimiss, maaaring merong nakakamiss sa inyo. Especially third house, ang lawak niyan, your relatives, your siblings, kung meron man. Baka may ilang ganap, may ilang plano ba? Travel, short trips, para makabuo kayo ng mga bagong memories together. Kung ano man yan, kahit sa simpleng pagpaplano, ngayon pa lang guys, Gemini. Kung ano man yung memories na mabubuo nyo, kahit sa simpleng connection, hindi nyo pa man yan maisip, reversal, pero iti-treasure yan. Iti-treasure nyo yan forever. Opo. Yung chance na kumonekta sa ilang taong mahalagang ito ay napakaganda ng aking nakikita. Oo, yung connection ay may pagkamalalim, may hugot. Dahil mga birthday nyo. Charis, hindi. New beginnings sa death card. Reverse. Dumadaan kayo sa ilang, kumbaga, why not? Why I'm getting a message dito? The death card, the hermit, both are in reverse. Physically, mentally, emotionally. Parang you're out with the old. Ayaw nyo na mga luma. Gusto nyo na ng mga bago or pagbabago sa inyong buhay. Huwag nyo bigyan ng limits or control. Kung ano yung gusto nyo gawin. Okay, go with the flow. Halimbawa lang naman, if this is about your physical aura, why not try something different, something new, na baka hindi nyo lang nabibigyan ng tuon, pero maganda naman pala. Kumbaga, ibigay nyo na yan, regalo nyo na yan, something gift para sa inyong sarili, kung saan kayo higit na pwedeng maging masaya. Okay, yes po, more on self-care and self-love to. Or why not? Kasi iba-iba tayo ng paraan sa pagpapahinga, deserve nyo yan, deserve nyo yan, Gemini ngayon. Lalo kung mag-apply po na merong pagka-busy and productive, so, pahinga rin pag may time. Ayan. Siyempre naman, sa dami ng ganap sa inyong buhay, paano nyo naman magagampanan yan kung kayo pala ay pagod na? The Five of Cups ay narito. Baka ito yung ilang panahon naman sana para sa inyong sarili. Okay. Other messages, kung hindi yan mag-apply, napakalawak ng pwedeng iparating ng barahan. Meron po ba talagang travel dito? O meron kayong inaayos, inaasikaso na dokumento kung magiging practical po tayo? The Hermit. The Hermit ay narito. The Four of Pentacles, yung security, yung support. Could be from someone older, a mentor, family member, a guardian, parent, someone older or may experience sa buhay. Meron ditong assistance. Merong nandyan. Minsan sabi ko nga, ay papaangatin lamang po ang boses. Para sa ilan yun guys ha, tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Hindi kayo dito nag-iisa. May ilang support tayong nakikita. Ang ganda. Better days are coming ahead para sa inyo. May kasiyahan, may achievements. Patuloy kayong mag-show up guys ha. This is not the time para pagdudahan nyo yung inyong kakayanan. Not the time para magmukmo kayo sa inyong mga little zone or comfort zone. Pero again, sabi kasi ni Moonchild, magpakita raw. Ito kasi ay depende pa rin sa inyong mga enerhiya. Hindi nyo kailangan ipilit kung hindi pa kayo handa. So, very important na papakinggan nyo rin kung ano sinasabi ng inyong mga sarili. Listen to your body, listen to your intuition, follow your heart. Pero yung pinaka-advice ko ngayon, gamitin nyo ang inyong mga natural na kakayanan. The Two of Swords kasi ay narito. Para ayaw nyo magpakita, para naninimbang pa kayo kung dapat ba or hindi. Ang masasagot ko dyan, andito ang inyong kakayanan. Ang inyong pagiging matalino at madiskarte. May magandang posibilidad po kasi. May parating na good news, good luck. Sabi ko nga sa inyo, may success. So, success ka ngayon, Gemini. Claim naman natin yan. Yes naman, ito yung umaangat na messages, guidance para sa inyo. June 2025, Gemini. Hi Cancer, June 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. We'll try na maging straightforward. Mensaheng gabay lamang po. Cancer, sa bagong buwan ng Hunyo, para sa iyo, para sa taong nakikinig ngayon,
Anong kailangan yung marinig, Cancer? Message? Cancer, guidance for you. Ayan, may gustong umangat. The Strength card. Cancer. Ayan, iniisip ko pa lang na nanghihina ako ngayon. Nanghihina tayo as a Cancer myself. Physically, medyo, ayan, patawarin sa boses ko. Medyo sinisipon tayo at malat tayo, pero lover natin ito, umangat naman agad ang Strength card. Ibig sabihin yan, lover. Ay tayo, Cancer, para sa'yo. Ayan, ang dami kumpol. Kunin ko pa dito yung pinaka-advice. Ito yung sasabi ko sa inyo, Cancer. The Strength card. Kamusta naman kayo? Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng card reader lang po tayo. The Nine of Wands. Yes po. Dito pa lang sa dalawang barahan na ito, may challenge ba kayo ngayon? Physically, Nine of Wands. It's all about challenges, difficulty, struggle. Could be physically, mentally, emotionally, or financially. Tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Pero, para sa akin, ayan, sa akin talaga ni-relate. Medyo may nang struggle tayo. Physically ngayon. Right now. Cancer, add pa tayo. Seven of Swords, reverse. Ten of Swords. The Empress. Alam mo, 50-50. The Three of Swords, reverse. Okay, maybe a reminder lang ito, no? King of Wands. Na ang mga sitwasyon wherein mang pinagdadaanan nyo, Five of Swords na laban sa buhay. Ang daming ding laban ni Moonchild. Lahat na yan. Sa mga katukayo kong Cancer, Sun sign in Cancer. Hindi nagiging madali ang life lately. Pero, June 2025, this is the best month. Okay, to take some time off. Cancer, pahinga rin pag may time. Very important, again, hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero listen to your body sa part na ito. Of course, kayo po ang higit na makapagsasabi. The Ten of Swords ay narito. Hindi to madali. Kung sa mas practical, meron talaga kayong iniinda dyan, physically painful. Dadaan naman kayo sa recovery, guys. Okay? Lalo kung ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo. Pakiramdaman yung kayo. Sa part na yan, guys, of course, kayo po higit na makapagsasabi. Huwag niyong baliwalain kung ano yung mga nararamdaman nyo dyan. Parang si Moonchild, minabaliwala. Hindi. Magpatingin, magpa-check sa mga professional. Kasi ito po, ayan, malalagpasan nyo to. Challenge lang ito. Kasi patuloy kayo ng lalaban. Yes po, the Nine of Wands, the King of Wands. Lalo pa, umangat yung strength in you na kailangan meron kayong matugunan. Lalo kung meron talagang ilang obligations or may ilang isipin, may ilang bayarin, may ilang kailangan harapin. So definitely, kailangan patuloy kayong mag-show up sa buhay. Pero easy lang daw. Okay? Take time to rest. Enjoy yourself naman. Sa inyong paraan, okay? Paano ba ang inyong pahinga? Kahit sa simpleng pagtutulog, baka yan ay kailangan nyo na. Baka dyan kayo ay kinukulang pala. Yes po, yung mga laban na ito, hindi naman yan mawawala. Hindi sa tatakbuhan nyo, lalo pa if this is something problema talaga, I will be honest, may tension, may conflict, but this is something challenge. Patuloy na pagte ng inyong misyon, Cancer, na sabi nga nila, no, walang ihahain sa inyo ang buhay, ang universe, na hindi nyo kakayanin. Totoo naman yan. Pero, okay lang, mag-rest. Do some reflection. Recharge your energy. Paano mo nga naman gagampanan ng lahat ng ito? Ano man pinagdadaanan mo kung ikaw mismo pala ay pagod ka na. Okay? Note to self to. Parang note to self to kay Moonchild. Mensahe rin sa atin, sobrang mag-a-apply sa ilang situation.
this time, paangatin mo rin ang pahinga. Okay, again, iba-iba tayo dyan. Kahit sa simpleng pagtutulog, okay, hanapin mo naman yung something for you this time. Kahit ngayon lang. Pinapahintulutan ka ng baraha dito. Why not? More on self-care, self-love, magpaganda, magpaspa. The Empress card po ay narito kung paano mo higit na mapapaangat ang iyong physical aura. Ayan, the Empress, or talagang kusa naman yung aangat. Kumbaga, the Three of Swords, this one is in reverse, dadaan na kayo sa recovery. Physically, mentally, emotionally. Pero kasi nag-a-appear pa rin dito, iba-iba kasi ang bawat isa sa process of healing. Okay, iba-iba tayo dyan. Hindi naman agad-agad yung iba gumaling na or naghilom na. Pwede itong mag-apply, guys, sa usaping relasyon, sa inyong posisyon, sa trabaho, or sa inyong mga sarili. The Empress ay narito. Pero patuloy dito, guys, na bagong simula ang umaangat pa rin para sa inyo. The Ace of Pentacles. Opportunity, money opportunity. Why not? Claim natin na may something parating, may suporta, may tulong. Hindi kayo dito nag-iisa. Kumbaga, may something parang, why I'm getting a message, kung talagang meron kayong pangangailangan, ngayon pa lang, why not? Merong, parang may susi akong nakikita dito para dun sa money, pera na parating sa'yo. Or merong parating sa inyo na kagandahan sa usaping ito. Okay, at dito malalagpasan yung ilang tensyon, ilang alalahanin ninyo when it comes to money. Kiklaim na ba natin yon? The Empress, ang lawak din kasi niyan. Money opportunity rin yan. May ganda. Okay? Kaya naman, deserve nyo ang something para sa inyo naman. Something regalo. Kahit sa pamamagitan ng pagre-recharge lang ng inyong mga enerhiya, deserve nyo yan. Okay? Or, kasi yung pagka-busy, productive, andito na eh. Nanlalaban kayo kahit parang pagod na ang ilan sa inyo. So, pakiramdaman po talaga ha, huwag nyo kakalimutan sa part na yan kasi kayo ang higit na makapagsasabi. Or, para sa ilan, kusa ba itong aangat? Yung pagiging healthy buff nyo? Or meron kayong gustong i-priority sa inyo naman? Sabi ko nga, more on, why not? Healing. Yes po, healing kasi umaangat, guys. Ten of Swords, Three of Swords. Iba-iba tayo dyan. Deserve nyo yan. Or a message that you will be healed. Ano ang pinagdadaanan mo? I-pray natin yan. Okay? Reflect. Recharge. Parang puro redo. Why not? Or re-evaluate, reassess. Itong mga para sa inyo. Yung mga gusto nyo pang gawin. Or parang gusto nyo bigyan ng aksyon. Lalo kung meron kayong iniinda dyan. Hindi pa huli ang lahat. May bagong opportunity. Panghawakan nyo lang ang inyong mga sarili. Patuloy kayong manglaban. And of course, stay healthy. O diba? Message to kay Moon dyan. Note to self, stay healthy. Ayan, parang kailangan na natin mag-jeta. Parang ganun yung sinasabi dito. At nang mapaangat na yung kalakasan, the strength card. Uy, thank you so much. Sino po yun, Gemini? Maraming salamat. May pa-heart. The strength card, guys. Isang indikasyon kaya marahil umangat to na meron talaga kayong something. Aangat ang inyong mga, hindi lang aura, the Empress, pero yung kalakasan at kagalingan. Okay, priority nyo rin yung kayo. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages na may hugot pa ngayong June 2025, Cancer. Hi Leo, June 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig ngayong bagong buwan ng Hunyo. Leo, anong ganap? Anong kailangan guidance, advice ang inyong marinig ngayon? Sa taong ito na nakikinig right now, Leo, message.
Guidance advice sa taong ito. Ay, may umaangat. Hindi natin pipigilan. Baka meron kayong placement sa inyong natal chart, Sun, Moon, Venus, Rising in Leo. Why not? Baka meron kayong kilala na Leo. Makichika muna tayo. Anong ganap sa kanila ngayong Hunyo? Leo, tayo pa live na live sa ating YT. Balikan ko kayo guys ha. After each sign, tutugon ako sa inyo. Leo, ayun na. Add pa tayo, para hindi pa ako satisfied doon. Guidance for you. Okay. So, isahin natin. Four of Pentacles, lagay natin dito. The Queen of Swords. The King of Pentacles reversed. The Fool po ay narito. Three of Cups. The Wheel of the Year is in reverse. Page of Pentacles. So, a lot of opportunity ang umaangat dito sa akin. Unang-una na dyan, tayo po ay general reading. Just only take what resonate, Leo. Claim na natin to, ha? Money opportunity, travel opportunity, or yung friendship. Friendship, or kung meron kayong community, groups, or pagdating sa ilang taong malapit sa iyong puso, trabaho man, or personal, the Three of Cups ay narito. Page of Pentacles, kaya kung na-mention agad yung opportunity kasi eto na yun eh. Sumakses na kayo dito. Manifestation card, Leo. So, i-claim na natin itong opportunity, gaano man kalaki or kaliit, still blessing ito, ha? Manifestation card, claim mo na, i-manifest mo na. Yung magagandang possibility, pakita natin sa live. The Page of Pentacles. Ito lang tayo, ito na naman tayo, laging may pero. The Wheel of the Year is in reverse. So, timing lang po. Timing is everything naman talaga. Maring meron lang ilang kabagalan, kayong pwedeng maramdaman at one point. So, you have to always stay flexible and adaptable sa situation. Nang hindi kayo nag-inip or nagmamadali, walang control, ang mga sitwasyon naman ay merong dahilan. At ilalaan, ibibigayan sa inyo sa tamang pagkakataon. Ano yun? Yung opportunity na aking na-mention. Okay. Okay. So, unahin natin ha. Money. Andito yung Four of Pentacles. The King of Pentacles. Actually, maybe a reminder to ha. Lalo pa. Kasi kinlaim na natin. Yung mas secure, yung money. Merong magandang possibility, may parating, may magandang flow. So, a reminder na lagi mong papaangatin kung paano ka mag-budget. Kung paano mo dinadala ang iyong income or pera. Yung tamang responsibility daw po sana ay mapaangat kung paano mo hinahandle or pangahawakan ng iyong finances. Okay? Pero ito yan, kita mo. Yakap-yakap mo ni. So, as a Leo, may tendency rin na yung pagiging generous or pagiging bukas mo na hindi naman masama. Okay, pero magtitira ka rin doon sa, kumbaga, save for the rainy days. Nang hindi ka, kumbaga, syempre, deserve yan, Moonchild. Deserve ko to. Deserve na deserve mo naman, Leo. Pero, take it easy ha, kasi the Fool ay narito. Parang, nandyan yung pabigla-bigla ka lang. Especially right now, si Mars, the planet of energy, action. So, andyan pa rin sa inyong sign, Leo. So, may ilang tendency, the Fool. Ayan. Kita mo, tingin ka lang sa taas. Di mo nakikita masyado yung dinadaanan mo or ginagastos mo. Depende to, ha? Kung saan po higit na mag-apply sa inyong mga prioridad. Pero, take it easy. Huwag magmadali. Huwag masyadong palapas. Pakiramdaman mo din ang iyong sitwasyon. Okay? So, very important din po na mapaangat ang iyong intelektual na kapasidad. Yung pagiging practical din po. Okay? Ayan, nagbabalik. Hindi ko alam kung mailalaban ba natin, pero biglang may bumara. Nagwatay lang tayo. Patawari, nag-stop. Pero ito na nga, Leo. Ano na? Nasa na tayo?
opportunity. So, nabanggit ko na yung money, meron, claim na natin, may parating, may magandang flow. Iwasan lang yung tendency na maging overly happy. Diba? Walang masama, maging masaya tayo. Pero sabi ko nga, deserve mo yan. Pero tingnan mo rin ha, yung pagiging practical. Kasi the fool is here. Yung tendency ay andyan yung excitement, yung happiness, yes po, magagandang possibility. But also, remind mo lang din ang sarili na maging practical. Okay? So, dito tayo, pagdating sa, ano ba yung na-mention ko? Opportunity, travel. Ayan na si The Fool. The Wheel. Maring may travel for some. Kahit sa simpleng pagpaplano, why not? Andito ang opportunity, or may kaugnayan man sa professional or personal, may ilang ganap po ba dyan? Or meron talaga kayong inaasikaso, inaayos ngayon na ilang dokumento, why not? Maaaring matagalan lang for some, or natagalan na ito, nakaramdaman na kayo ng ilang glitch. But again, timing is everything. Darating din po yan sa tamang pagkakataon. Okay? Dito tayo. Opportunity, blessing of friendship, or ilang connection nyo. Unahin na natin kasi 3 of Cups ay narito. This one is in reverse. Lalo kung meron kayong ilang napornada na connection or reconnection, reunion. For some of you, maaring merong possibility of invites, party invites, mapa-business man, personal. Again, tayo ay general reading. Kung magiging open kayo, maganda yung possibility naman, andito yung opportunity, yung kasiyahan. Okay? Or merong ano dyan. Yun nga, invites, moonchild, may lakad kayo, may pupuntahan kayo. Or if this is about love, opportunity to love and be loved, may pag-spark ng inyong mga love life. Especially si Mars ay nasa inyong mga sign Leo still. Okay? So, why not? Single or in a relationship regardless, maybe an indication lang ito to be open, remain open, kung handa lang naman, okay, na mag-enjoy, celebrate the love of your life, celebrate love, kahit single ka pa, kasama itong ilang tao sa iyong buhay, deserve mo yan. This is the month na maging open ka. Kung handa ka lang naman, sabi kasi ni Moonshot, iba-iba pa rin tayo ng atake dyan, guys, ha? Kung hindi pa handa, huwag ipilit. Timing, pakiramdaman ng sarili. Pero kung nandyan na, napakagandang pagkakataon ito to circulate, to be open sa ilang lakad, or kahit over the net lang ito, I feel timing, you will meet the right people at the right time. Okay, kung magiging bukas ka. Leo. Okay, other messages. Ito tayo, sa may pagka-low-key ng energy, minsan sa daming ganap, especially kung mag-reflect po na merong ilang kasiyahan, tapos andyan din yung isipin mo when it comes to your finances, kung paano ka magbabudget, or pagdating sa work, very important ha, kasi baka may pagkapagod tayong nakikita. May ilang, yes, stress po. Hindi maiwasan yan. Pero, pahintulutan mo rin at one point, of course, ngayong buwan, sa dami ng ganap na ito, na magpahinga, nang makahinga ka sa ilang isipin. Okay? At iba-iba tayo ng paraan dyan, guys. Kung paano nyo panghahawakan ng situation, kung paano kayo magpapahinga. Pero I see dito na sa dami na yan ng inyong iniisip, yung happiness ay dito. Parang may makukumpleto or na-mention kayong reunion or meron kayong reconnection. Okay. Meron ako nakitang energy ng someone mature, King of Pentacles, Four of Pentacles, Queen of Swords. Mature could be one of your mentor, a client, advisor, guardian, matanda, or mature, umangat yung maturity, at meron siyang gabay akong nakikita. Okay? Or merong pag-aayos, why not, maayos, reconciliation,
lalo kung aangat yung maturity. Alam mo, napakalawak yung nais iwan ng cards. Just only take what resonate, Leo, pero why not? Una't huli, with Page of Pentacles, merong blessing, opportunity, or meron ka talagang pangarap na may isa sa katuparan ngayong buwan. I-claim na natin yan. Kung ano man yung sa lahat ng ating nakita sa iyong baraha, kung ano yung dinidesire ng iyong puso talaga. Again, money, work, travel, or itong ilang taong malapit sa iyong puso. Matatanggap mo yan. Yung mga pangarap mo pa dyan. Walang imposible. Ito yung umaangat na messages para sa inyo ngayong buwan ng June 2025, Leo. Hi Virgo, June 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig ngayong bagong buwan ng Hunyo 2025, Virgo, para sa mga taong ito. Anong gabay ang kailangan yung marinig right now? Para sa iyo na nakikinig ngayon, Virgo, message. June 2025, mensaheng gabay po para sa taong ito. Virgo, okay, kumpol. Okay. Kahit pa tayo. Guidance. Okay, isa-isahin po natin. The Magician. Okay, may cards lang po tayo dito kasi nga, live na live tayo guys. May tanungan session. Live tayo sa YT right now. Karma. Hindi kailangan laliman yung ilang cards. This is the Judgment card. The Three of Wands, Knight of Pentacles, the Tower. The Queen of Cups. King, Queen and King of Pentacles. Sama ko na tong isa dito. And the Ten of Pentacles. Tinapos na tayo. Napakagandang indikasyon. 10. Pakita natin sa live. Virgo. Yung judgment, madjudge kayo. Judgmental, hindi. The Magician, may makakompleto. Kompleto, Ricardo. Ang ganap ngayon. Ang ganda. Napapangiti si Moonchild, Virgo. May pag-angat. Actually, it could be a surprise. The Tower ay narito. Hindi nyo mapipigilan. Hindi mapipigilan ang mga magagandang posibilidad na ito. Parating na ito sa inyo ngayong buwan ng Hunyo, Virgo. Hindi nyo pa man yan agad ma-realize, pero higit na magliliwanag ang ilang para sa ilan kadiliman na naramdaman itong mga nakalipas na linggo or buwan. It could be a surprise, sudden, unexpected opportunity, achievement, meron kayong matatapos, completion. This is something guys, 10 of Pentacles, King of Pentacles, Knight of Pentacles. This is something po na patuloy na magmumula sa inyong pinagsisikapan, pinaghihirapan, yung resulta na gusto nyong makita, yung posesyon. Yes, I know, work-wise tayo. More on professional yung maangat right now. Mamaya meron ako i-share when it comes to your relationship. Pero nauna ko na to, magical. Magmumula ito sa inyong mga natural na kakayanan, abilidad, yung service nyo, tinatrabaho nyo, easy-peasy to sa inyo. The Magician. Kayo mismo yan. Parang sinalamang kanyo ang mga bagay o yung trabaho nyo. At yan po, this time, ay may magandang kaakibat. Papunta na kayo doon, the Knight of Pentacles. Doon sa resulta na aking na-mention. Pero again guys, hindi sa sinisira natin yung moments of time, pero ang ganda na Moonchild. Hindi, sa reality, magkakaiba tayo ang bawat isa. Okay, ang tanging maiwan lang po ng baraha, maring ito lang yung kondisyon sa sitwasyon nyo na kakaharapin, pero yung resulta na maganda, especially. At the end of the day, Virgo, ay wala po sa mga barahang ito. Okay, sa huli, of course, it's up to you kung paano mo pinagalaw ang baso, kung paano mo pinangat yung enerhiya para magampanan yung ilang obligations mo or responsibilities mo work-wise.
Okay, claim na natin. Itong magagandang possibility, may celebration ako nakikita. Kung saan hindi lang kayong magsasaya, pero itong ilang taong malapit sa inyong puso, ang inyong pamilya. Kita mo, this is also about your family sector. May success po, may abundance. Mula dito sa inyong career performance, binigay nyo ang lahat, naging kompleto. Hindi nyo pa man yan ma-realize, okay? Pero meron pong reward. Yan po hindi nabaliwala. May paparating. Gaano man kalaki kaliit, kayo po ay napupuna, nagle-level up, may magandang progress. Napakaganda naman nun, Moonshot. Yes po, claim na natin yan. Okay? I feel dito na meron kayong support. Queen and King of Cups. Kung hindi kayo mismo to guys, reversal tayo every time. Someone mature. It could be your boss, mentor, client, someone na nakatataas. Unti-unti, napapaangat kayo niya, napapansin kayo, hindi nababaliwala again yung bawat efforts nyo. Lalo pa kung alam nyo sa inyong mga sarili na patuloy nyong minamahi ka. Inaalaya ng enerhiya at nung natural yung kakayanan ang inyong ginagawa. Papunta kayo doon sa gusto nyong makitang kaliwanagan sa inyong mga buhay karera. Or why not, for some of you, opportunity, money opportunity, or blessing of work, yung patuloy na deserve nyo work-wise. Okay. Ayan, baka dyan pa nga kayo magulat eh. Positive si the Tower. Yes, the Tower card could be positive or negative, pero along with your other cards po, gugulatin kayo ng universe sa mas positibo. Okay? Claim na natin yan. Okay. Other messages. Ano pa ba? When it comes to relationship, balance, Queen of Cups, narito, the Magician, may spark. Ganun din yung maiwan ko, mas malinaw, mas klaro na sa inyo, mas aware na kayo sa kung ano yung tinatakbo ng relasyon. Again, general reading tayo, magkakaiba pa rin ang pinagdadaanan ng bawat isa, kahit pare-pareho kayong Virgo. Okay? Maybe, this is a reminder, Moonchild, parang hindi naman. Kung andito kayo sa isang relasyon na parang walang balance, okay, parang hindi nyo makita na yung inyong mga sarili sa inyong mga kapareha, couples, attached, at parang hindi na kayo nagsasabay. Wala nang awareness sa nararamdaman ng bawat isa. Maybe this is a sign. Andyan pa ba yung kompleto kayo, na kompleto nyo yung pakiramdam, physically, mentally, emotionally, or parang merong kinukulang, may ilang kadiliman. Maybe ito yun. Kasi baka iniiwanan nyo na lang ng control, ng limita. Pinipigilan nyo yung sarili nyo na tumalon. Yes po. Tumalon sa pagbabago. Kaya marahil ang ilan, baka kasi merong parating magagandang possibility. Pero nga nagpipigil kayo, tapos wala pala dyan yung tamang tao. Wala pala kayo sa tamang relasyon. So, na-stuck kayo. Hindi nagbubukas yung liwanag, yung tamang judgment, tamang opportunity. Kasi nga, nag-hold back kayo sa ilang emosyon. Ito po ay para sa ilan, okay, na merong pinagdadaanan sa relationship. Pero, kung okay naman kayo, kasi the Magician, Ten of Pentacles, para sa ilan sa inyo, andito yung love pa rin, okay? Andito pa rin yung support. Hindi man kayo masyadong open or nagiging open for some of you na nasa long distance relationship. Andito pa rin yung harmony. Andito pa rin yung awareness actually. New beginnings. For some of you, may renewal. Ayan, depende guys. Just only take what resonate. Ito yung umaangat sa inyong mensahe. But still, kompleto pa rin. Kompleto Ricardo ang menudo ngayong buwan ng Hunyo para sa inyo, June 2025, Virgo. Hi Libra, June 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa iyo Libra. Anong kailangan mong marinig ngayong bagong buwan ng Hunyo? Para sa taong nakikinig ngayon, advice for you, message
Libra. Ano kailangan mong marinig ngayon? Okay, ayan, may umaangat. Kusang umaangat. Yan yung mga gusto natin. Kusang tumatalon. Libra, para sa'yo na nakikinig ngayon, ayan, kumpol na. Kumpol na. Hindi natin ito pipigilan. The world, or the universe, rather. Wow. Pakita natin sa live. Tayo pa live na live sa ating YT. As usual, karma. Bumagsak din to kanina, pero hindi kailangan katakutan. Sa deck lang na ito lang yung pinakasalita. Okay, but this is the judgment card. The star. Ooh, lahat sila halos major arcana. The moon. So, maaaring this month of June, may ilang major big ganaps para sa inyo. Libra, the Five of Wands, Ace of Pentacles, the King of Swords, Page of Swords, and the Two of Swords. Okay. Okay. Ano na to? Unahin na natin, the world. Bumagsak na. May travel ba kayo this month? Travel opportunity, Ace of Pentacles, kahit sa simpleng pagpaplano. Meron ba kayong gustong puntahan or nilulook forward when it comes to travel? Ayan. Kung hindi man, kahit over the net lang po ito, kung hindi man kayo magta-travel physically, halimbawa, merong ganap sa inyong kumpanya, sa inyong pinagtatrabahuhan, at ikaw itong mag-representa ng inyong company. Ayan, kahit ganun lang, kahit over the net, worldwide, wow, worldwide, international. Or kung hindi ito may patungkol sa trabaho, pwede naman sa inyong mga personal na relasyon, pamilya, relatives, or personal relationship. For some of you na nasa LDR, long distance, kita mo, may tisoy, may patisit, may tisoy sa likod, ang pogi. Ayan o. So, ano yan? Angat ang positive, guys, ang kaliwanagan. The world is a great sign na merong, claim na natin to, merong success, merong opportunity, pagdating sa abroad or international. Napakalawak ni the world. Plus, the moon, the Two of Swords, Page of Swords. Okay, yung opportunity na to, maring may kaugnayan hindi lang sa travel, again, relationship, personal man, professional, or for some of you, umangat kasi yung inyong mga bosses din dito, or kung paano nyo dinadalangin yung sarili bilang isang individual sa trabaho, or ano ba yung mga world, pagdating sa media, or kung kayo lang naman po, okay, ay nandyan sa ilang industry, pagdating sa broadcasting, nakikita ko yung curiosity, yung thirst, yung about sa education, information, King of Swords, Page of Swords. May ilang mga ganap dyan. Kung saan yung kayo mismo, yung presensya nyo mismo, yung presence nyo, ay napakahalaga. May mga ganap dyan, positive possibilities na pwedeng umangat. Okay, or opportunity. Maraming possibilities, guys. Just only take what resonate. Tayo po ay general reading, pero yung word na karma or yung consequences, lalo pa kung napaangat mo ng mas may kaklaruhan, yung intention mo, yung gusto mong marating or ma-achieve, ayan na. May liwanag dyan. Ano yung magliliwanag? The star. Yung opportunity, yung mga pangarap nyo, yung goal nyo, wala pong imposible na makamit nyo yan ngayong buwan. Manifestation card, the star is here. Claim na natin to, okay? Claim mo na. Yung magagandang possibilities. Depende kung saan po nag-highlight ang ilang bagay para sa inyo. Okay? Kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. For some of you, karma. The moon, the Five of Wands. Ito yung ilang laban. Actually, sobrang mag-apply ito, guys. Sandali. Nasa Gemini season tayo. Astrologically, every Gemini season, Libra, nag-highlight po ang inyong 9th house. 9th house of what? Travel.
Ayan na yun. The world. Ano pa ba yung na-mention ko? About sa media. Yes po, yung boses. About education. Wait lang, na-amaze lang ako kasi nag-a-apply yung ilang barahan nyo dito astrologically. And also, itong ihahabol ko. Kaya biglang naisip ko, the Five of Wands. Ito yung ilang laban po. Karma, the Moon, Libra, for some of you na merong ilang pinaglalaban, hindi po isang legal advisor ang Moonchild. Simpleng card reader lang po tayo. Kung meron kayong ilang nilalaban talaga, inaayos sa korte. Ayan. Ano to? Merong kaliwanagan. Claim na natin, okay, na may papanalo nyo. Libra. Okay, malalagpasan nyo, makakayanan nyo, mapapaangat nyo yung opportunity para sa inyo. Na mas matanggap nyo as a Libra, yung laging goal nyo. Ano yun? Yung harmony, yung peace of mind na gusto nyo. Lalo pa guys, ayun no, nagulat ba kayo doon? Lalo pa, kung alam nyo naman, nandito lang kayo sa pagkawasto. Okay, guys, iba-iba tayo. Kahit pare-pareho kayo ng sign, again. Lalo kung hindi kayo nasobrahan, kasi yung word na karma, ayoko gamitin yung word na karma, pero sa deck of cards lang na ito yan eh. Judgment card po yan. Yung karma or consequences, kung ano yung pinunla mo, yun ang babalik sa'yo. Totoo yun. At kung alam mo lang na nandun ka sa wasto, na wala kang ibang inapakan, inagrabyadong tao, then i-claim mo na. I-claim mo na ikaw ang mananalo. Ipapanalo mo to. Okay? I-claim na ba? Ano man yan guys ha, hindi kailangan laliman. Pero ito lang yung ilang laban sa buhay, yung ilang war, the Five of Wands. And this time, mapapaangat nyo yung opportunity na deserve nyo. May kaliwanagan po. Ito yung umaangat na messages. Love-wise, meron na ba akong na-add? Ayun ang LDR, the moon is here, yung feelings, ang attachment, andito pa rin po. Or for some of you, why I'm getting a message, the star kasi andito na yun lahat. Yung inyong mga hopes, your wishes, your dreams, sa mga tala. Ano yung patuloy yung hinihiling sa kanya? Hindi lang sa mga tala, syempre, pero pagdating sa inyong mga faith, kung ano yung nasa puso nyo, mas malinaw sa inyo, mas may pagkaklaro ang sitwasyon. Reversal tayo, guys. Parang nakikita ko dito yung higit yung pagiging mature and ready. For some of you, meron bang pag-level up relationship-wise? Or may magle-level up? May love or marriage proposal po. For some of you, andito na kasi yung kaliwanagan. Could be a new beginnings, new chapter sa inyong mga buhay. Ito yung umaangat, may hugot pa para sa inyo ngayong buwan ng Hunyo, June 2025, Libra. Hi, Scorpio. Ito na po ang inyong reading, June 2025. Anong gabay ang kailangan nyong marinig ngayong bagong buwan? Scorpio, mensaheng gabay lamang po. Message para sa taong nakikinig ngayon, agad-agad. Scorpio, guidance for you, Scorpio. Sa mga taong maring makapakinig nito, Scorpio, ganap, anong kailangang advice? Message po para sa taong ito, Scorpio. Okay, ang dami, hindi natin pipigilan. The Two of Cups ay narito. This one is in reverse. Seven of Wands. The Nine of Cups. Queen of Pentacles. Seven of Pentacles. Reverse. The Two of Swords. Ten of Cups. Ace of Wands. Tayo po ay general reading. Just only take what resonates. Scorpio. The Knight of Cups. Five of Cups. Ang dami. Sige, marahil sa maring makapakinig nito. Scorpio, marami siguro kayo. The Empress, Nine of Wands, Six of Swords. Tools. Okay. For some of you, unahin ko na ha. Love-wise, relationship-wise, no matter what your relationship status, Scorpio. Lalo pa sa ilan sa inyo na parang hindi pa rin kayo pinagtatagpo ng
mas higit na balance sana. Okay, parang umaangat yung ilang differences or nagkaroon na kayo ng gap, ng distance. Especially rin po kung meron kayong unfinished business or wala kayong closure at naramdaman nyo yung ilang challenges, yung struggle, difficulty. Para sa ilan, maaaring merong maging ready. The Knight of Cups ay narito. Ito na ang inyong mga Knight in Shining Armor. Pakita natin sa live. Tayo live na live guys. So, Whitey, maaaring merong susubok na magbalik. The Five of Cups. Para makuha ang iyong kalooban ulit. Or, para humingi ng tawad. Kasi meron akong nakikitang regrets. May panghihinayang. Kaya, babalik ulit. Reversal yung energy natin, Scorpio, ha? Pwede itong mag-apply sa iyo mismo or sa iyong person if ever meron man. Okay. And this time, hindi pa rin madali, I will be honest. May ilang imbalances pa rin. Pero andito, kahit sa simpleng pakiramdam, yung kagustuhan na bumalik or manumbalik, bumawi, mabigyan ng proteksyon yung kayo. Kasi the Two of Cups, this one is in reverse. May ilang challenge pa rin po, the Nine of Wands, pero may nalalaban. Parang patuloy na tinitest yung inyong mga faith or tinitest ang inyong pagsasama. I will be honest. Pero kung tatanungin mo ako kung andito ang love, yung romance, andito pa rin yung pagkasapat. Pero bakit ganon? Maybe it's a complicated situation for some of you. Just only take what resonate. Okay? Para sa ilan na mayroon ng pamilya, ang ganda. Andito, yung aking na-mention na pagkasapat. Ito, regardless na, no matter what your relationship, single, or relationship status, single, married, couples, new beginnings ang aking nakikita. Andito pa rin, maybe a reminder to stay inspired. Scorpio, ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay relasyon. The Empress, patuloy kayong nagiging magnific. Yung inyong mga ganda ay kumikinang. Hindi nyo pa man yan ma-realize sa inyong mga sarili. Or a reminder, andito pala si Six of Cups, Six of Swords. Bilang, ngayon ko lang napuna. This is about your past. Nag-highlight yung ilang connection about sa past. Ma-add natin yan. Kaya parang meron talagang maaaring manumbalik for some of you. Kasi nakikitaan ka lalo, naalala, or nakikita talaga ang iyong kakisigan, ang iyong ganda. Kiklaim na ba natin yan? Scorpio. Okay. So parang, yung relationship ay gustong mapatatag, mapagtibay, meron gustong bumawi. Or meron talaga, if this is someone new, for some of you, gustong maibalanse, yung ikaw, physically, mentally, emotionally, gusto nitong maibigay yung alam niyang deserve mo sa relationship. Merong magpapa-impress. Kumbaga, Empress card. And, ayan, andyan yung love, yung attraction, yung beauty na aking name-mention. Okay, nauna ko na yun, usaping relasyon, pamilya, may kasiyahan sa inyong mga paraan, or maybe a reminder kung ito yung mag-apply sa ilang relatives, ilang taong malapit sa iyong puso, Six of Cups, reverse, Scorpio. For some, ito, maring kusa talaga kaangat na possibility, may connection, reconnection, reunion sa pamilya, kahit sa simpleng pagpaplano. Or a reminder to connect, communicate, kasi baka merong nakakamiss na sa'yo dahil sa ilang ganap sa iyong buhay. Baka namimiss ka na ng mga bata. Yes po. Nag-highlight din ng House of Children dito. The Empress. Okay. Other messages, dito tayo. Usaping pera. Baka dito mag-apply yung ilang binibigyan nyo ng proteksyon. Or ipinaglalaban nyo pa rin the Queen of Pentacles. Andito pa rin yung mga kakayanan nyo. Or, na-mention ko na yung bata. May mga bata kasi tayo nakikita. For some, na meron ng anak, okay? Or meron kayong ilang obligations pagdating sa bata. Kung kayo yung mga providers, breadwinners, Scorpio, maaaring meron kayong higit na i-focus or bigyan ng atensyon, extra attention pagdating sa mga bata. Ma-add ko lang yun.
At dito, guys, money, lalo pa kung para dito kayo nagkakaroon ng kawalan ng balanse, merong kakulangan. Okay, merong challenge, I will be honest. Lalo po sa pera, dyan yung highs and lows, di naman may iwasan. Meron akong support po, suporta na nakikita. Aangat kasi yung pagkasapat. So may solusyon, resolution, anumang pwede mong pagdaanan, or negotiation, 7 and 7. Negotiation, merong something kayong matatanggap, benefits, lalo kung iniwanan nyo ng proteksyon, ang position, ang inyong position sa trabaho. Ito kasi yun, si Queen of Pentacles, yung kagalingan nyo sa pamilya, sa trabaho, pagiging independent nyo. So, kung meron man pong struggle sa madaling salita sa usaping pera, para dito sa ilang paglalaanan nyo sa pamilya o mga bata, kung kayo mga breadwinners na nga po, especially, maharap nyo yan, guys. Okay? Ayan, meron tayong nakikitang ganda. The Empress ay narito. Kung paano nyo dadalhin din yung maganap niyo ito sa inyong buhay. Kaperahan. May support when it comes to money. Okay, or merong parating na solusyon. Or support. Ayun nga, inulit mo lang, Moonshot. Merong solusyon, okay, mag-alala. Especially kung mag-apply man na may struggle talaga sa point na yan. Okay, other messages. Okay. Ang dami kasing cards nyo, guys, ano? Hindi po isang medical advisor ang Moonshot. Sa dami ng ganap nyo dito, Scorpio. Could be physically, baka pinapaalalahanan tayo. The Empress card, the 9 of Wands, the 5 of Cups, 2 of Swords. Sumasang-ayon ang mga doggies. Kung meron kayong nararamdaman dyan, physically, mentally, emotionally, ayan o. Wait lang po, patahimikin natin. Okay, Scorpio. So, medyo natigilan tayo, but ihabol ko yung huling na mention ko health-wise. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Physically, mentally, emotionally, this is the best month para paglaanan nyo naman ang inyong mga sarili. Yes po, more on self-care, self-love, or kung meron talaga kayong pinagdadaanan dyan. Okay, na in a way, baka binabaliwala ng ilan. Very important, guys. Listen to your body. Sa part na ito, of course, kayo po higit na makapagsasabi. Huwag niyong baliwalain. Okay, kung ano yung nararamdaman, ipacheck niyo yan sa mga professional. Or kung sa mas practical, sabi ko nga, pahinga lang. Recharge your energy. Magpaganda, magpaspa. Baka kayo mga si Empress, kailangan nyo ma-enhance. Yung kayo, baka napababayaan ng sarili. Okay, ito yung umangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig ngayong buwan ng June 2025, Scorpio. Hi Sagittarius, June 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig ngayong bagong buwan ng Hunyo, June 2025 para sa iyo. Sagittarius, anong gabay kailangan mong marinig ngayong June? Message, advice po para sa taong ito na nakikinig ngayon. Sagittarius, Queen of Cups, at pa tayo, the Star. Tumatalon, ito may isa pa pala, oh. Nagulat ako kasi may tanungan session tayo dito, guys. Live na live tayo sa YT. King of Cups, Queen of Cups. Sa inyo pala, Knight of Cups, Queen of Cups. Parang nahatak yung enerhiya. Umangat na naman. Okay. 10 of Pentacles. At pa tayo? 6 of Swords, 3 of Pentacles. Sagittarius. Ayan na. Kumpol na. So, unahin na natin. Buhay, pag-ibig, relasyon, querida, number 2, charot. Charot, tarot. Hindi. Ito na. Sumasalubong na po ang mga manok dahil
Inumaga na tayo. Anong oras na? Time check? Magko 4 a.m. Hindi. Anong 4 a.m. na ba? Magko 4:30 na. Ano na? Okay. Excuse me po. Live na live. Sagittarius, no matter what your relationship status po ngayon, single, in a relationship, married, couples, attached, tayo po ay general reading. Of course, just only take what resonate po sa inyong sitwasyon. Knight of Cups, the Queen of Cups, ito na yun. Ang matatawag mong iyong knight in shining armor. Wow. Pakita natin sa live. May dala-dala na siya, oh. May baso. May pabaso. Hindi, may pagkinang, kaliwanagan, the star, may spark, may kilig, may something special ganap. Ngayong buwan, pagdating sa inyong mga buhay relasyon, pag-ibig, or dalawang possibility to guys ha, hindi ko tatamisan. The Justice card reverse, 6 of Swords. Okay, yung una, it could be someone new, yes. The Tower kasi ay nandito. It could be positive or negative. Na-mention ko na ba yun? Ulit-ulit, Moonsha. Hindi, pero the 6 of Swords, Justice card for some of you na mayroong unfinished business pa from someone in the past. Maring merong magbalik, may manumbalik, merong gustong bumawi, merong gustong i-work out ulit ang relationship nyo. And it could be unexpected. Suddenly, it's magic. The star. Baka gulatin ka nito. Kahit over the net lang po, nasa iyo ulit ang focus ng taong ito. For some of you, okay? Or parang gusto niyang the 4 of Swords reverse, tumaan kayo sa recovery, sa healing. Lalo kung meron nagtapos sa inyo at hindi yun naging madali. Healing for a new beginning. Merong protection na ngayon. Wala pang tamis, ito yung umaangat right now. Okay? Other messages, sabi ko, it could be someone new para sa ilan. And this time, ayan. Lalo pa kung ito itinaas nyo sa kanya. Ito yung parte ng mga pangarap nyo. The Star. Manifestation card, kung ready na kayo sa bagong pag-ibig or pagbabago sa inyong relationship. Claim na ba natin to, Sagittarius? Kung ready na kayo, why not? Siyempre, iba-iba kayo guys. Kahit pare-pareho kayo ng sign as a Sagittarius, iba-iba kayo ng priority. Hindi kailangan pare-pareho kayo. Okay? Depende yan kung ano yung higit na iniiwanan nyo ng enerhiya or gustong iwanan ng prioridad ngayon. Pero meron, kung magiging bukas kayo, Moonshot parang wala naman eh. Kung magiging open kayo, matatanggap nyo yung tamang justice when it comes to your relationship. Okay. Other messages. Parang na-mention ko to from your past reading, hindi pa. Kasi meron akong binasahan na Sagittarius. Merong, the Tower is here, guys. May sudden balita, information, surprise, event. Ayan. Yung mga, wala naman tayong control eh. So, kung ano pwede ihain sa atin ng universe. Merong magbabalik from the past, or merong aangat na katotohanan, yung totoong pakiramdam, or merong aangat, marireveal na something sikreto para sa ilan sa inyo. Why I'm getting a message na ganun, just only take what resonate po. Okay? Other messages, Sagittarius. Okay, more on relationship ang umaangat para sa inyo. Partnership, single ka pa man. Kung magiging bukas ka talaga, meron akong nakikita, and it could be the one. The Star ay narito. You could meet someone new na hindi mo inaasahan. Or, why not? Pagdating sa trabaho, or one of your circle, meron magbigay daan. Ayan. Ayan yung mga umaangat dito. Kung magiging open lang, okay, I see na meron parang pag-angat ng love.
Love, love, love. Love is in the air. Parang ganon. Kahit pa sa mga pagkakataon na parang moonchild, wala talaga dyan yung focus ko. Kahit hindi ka hahanap ngayon, baka out of nowhere, gulatin ka. Na, ay, sandali, parang oo nga, no? Meron pala, merong someone. I feel na ibubuo sa inyo yung atensyon ng taong ito. Okay. Kung hindi yun mag-apply, asadyang wala dyan ang focus ng ilan sa inyo. Okay, umangat dito yung sense of purpose, sense of responsibility, work-wise, the 8 of Pentacles. Okay, parang nagiging ready kayo lalo pa kung meron kayong tinatapos, gustong ma-achieve when it comes to work, 10 of Pentacles reverse, gusto nyo mag-level up, or meron kayong goal, the star na marating dyan, focus, focus, and focus, eyes on the prize, Sagittarius, unti-unti pero claim natin, anytime soon, lalo andyan yung focus, ito po yung sinasabi kong focus, kita mo siya, focus lang sa work. Yan po ay hindi mababalewala. It could be, baka naman, kung hindi pa ngayon, pero June 2025 ito, ayan, baka mayroong something magandang balita, hindi mo asahan at mabigay sa'yo yung tamang justice ngayong buwan. It could be a promotion, why not? May pag-level up sa possession, or kahit sa simpleng recognition when it comes to work. Ayan po. Okay. Yes, maaring, ito pinagsikapan, of course, inilaban, napagod. The Four of Swords kasi, ito. Pero yan ang hindi mababalewala. Yung focus na yan, yung energy na yung ibinuho sa yung buhay paggawa. May maganda tayong nakikita na i-claim mo na ngayon pa lang. Okay. Ano pa mong ma-add ko sa inyo? Mas mature, mas wiser, better ang umaangat dito. Reversal tayo, guys. Pwedeng sa isang tao, sa inyong paligid, or sa inyo mismo, merong seryoso nagsiseryoso na mabuti. Or gusto kayong seryosohin. Well, as a Sagittarius kasi, very kayo independence. Okay, yung freedom, ayaw niya na may pagkasakal. Gusto may kalayaan. Ayan, syempre naman. Pero dito, parang hindi nyo mapipigilan. Ito yung wala tayong control. Kung anong pwedeng ipadama or ipakita sa inyo ng ilang taong ito sa inyong paligid. Okay, wag lang ding magmadali. Okay, take it easy, damahin, kilalanin. If ever, for some of you, andito sa dating stage, I know, nasa career tayo, biglang talon. Sa love ulit. Kasi sobrang nag-highlight ang love dito. Knight of Cups, Queen of Cups, the Justice card. Okay, balance is the key. Kung moonchild, gusto ko sana, kaya lang ang basic ko sa work. Okay, balance. Baka naman masyadong focus sa work na hindi mo na napapahintulutan ang sarili na magmahal or mahalin. Dahil meron akong magandang nakikita dito when it comes to love. Okay, balance is the key. Ito yung umangat para sa inyo. Ngayong buwan ng June 2025, Sagittarius. Hi Capricorn, June 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig. Ngayong bagong buwan ng Hunyo. Capricorn, para sa taong nakikinig ngayon, message for you. Guidance for Capricorn. May umangat na. Ano kailangan mong advice na marinig right now? Okay. Okay. Capricorn, June 2025. Para sa taong ito na nakikinig ngayon, kumpol na sila, hindi natin pipigilan. The star ay narito. This one is in reverse. The Ace of Wands, 5 of Cups reverse, 5 and 6 of Cups, both are in reverse. The Chariot, 8 of Pentacles, the Empress card, reverse, the 4 of Swords, the Sun. Okay,
Magkatabi pa si Four of Swords and the Sun. Parang highs and lows. Okay. June 2025, Capricorn, yung pagka-busy and yung productivity when it comes to your work, career, ay narito pa rin. So, yung blessing of work ay hindi na mawawala. As a Capricorn, hindi nyo pa man yan ma-realize, very, very career, goal-oriented kayo na ang ganda. Meron kayong hinahabol, speaking of ganda, the Empress card, reverse. Meron kayong hinahabol na ganda or kagandahan sa inyong mga buhay, karera. Maging ano pa man po yan, negosyo, trabaho, pagdating sa inyong mga pang-araw-araw na buhay, or kung meron kayong proyekto, ayan, gustong ayusin, pagandahin, kumpunihin, i-claim natin na ito ay something na kailangan, yes, kailangan yung energy nyo. Or dito talaga yung thinking nyo lately. At yan po, ano na naman yan, Moonchild? On fire. The Sun. This is a great sign na, or maybe a message na positive yung magiging outcome. Yung resulta. Maliwanag pa sa buwan. Maliwanag pa sa araw to, the Sun. Okay, reminder tayo ulit para sa ilang bago lang na nakakapakinig kay Moonchild, yung maiwan lang po ng cards every time. Ito lang po yung maaring kondisyon sa inyong situation na kinakaharap or kakaharapin. Pero yung na-mention ni ko na resulta, yung outcome po at the end of the day, of course, ay wala po sa mga baraha. Okay? Of course, sa huli, everything's still up to you at sa kung paano ka maglalaan ng energy, ng effort sa iyong buhay paggawa. Ilaban mo. Ilaban mo ang bataan. Charot. Mag-focus. Eyes on the prize, Capricorn. At ang ganda. Or why not? Kahit sa simple ano to, kasi nakikita ko yung focus nyo andyan, money, work, or why not? Kusa nga angat, Ace of Wands, the Star, money opportunity, or more, kumbaga, naghahanap kayo ng extra pagkakakitaan, nung ganda, extra work for an extra income. Merong parating, guys. Ace of Wands. Maniwala lang kayo. The Star is in reverse. Minsan, napapangibabawan tayo ng pangamba or ng pag-aalala. At dito, baka ma-manifest natin, manifestation card, yung hindi kaaya-aya. Okay, lagi yung hahanapin yung ganda, guys. Focus kayo sa mga magaganda. Or doon sa nakikita yung ganda, hold your vision. Pero lagi ko rin na-mention with the sun, the moon, the star, kahit pa yan ay in reverse, the star is still the star. May kinang pa rin dyan. Okay? Kailangan nyo lang yan punahin, hanapin, panghawakan. Okay? Yun yung pinaka-advice. At yung magagandang possibilities na nilulook forward nyo when it comes to your business, career, money, claim natin. Gaano man minsan nagkakaroon ng delays, kabagalan, detrayot, reverse, yan po ay matatanggap nyo. Huwag niyong sukuan ang bataan. Bataan. Anong meron sa bataan, Moonchild? Hindi. Trabaho. Work kung work. Grind kung grind. Laban lang. Pero ito tayo. Kaka-work kasi sinabi ni Moonchild, focus sa work. Eyes on the prize. Ito na, napabayaan na sarili. Nawala ng time sa sarili. Hindi, guys, ha. Very important to force, ito na yung sinabi ko, medyo highs and lows. The Four of Swords. Sa dami ng ganap, especially kung mag-apply po yung pagka-busy and yung productivity when it comes to your work, negosyo, trabaho, maging ano pa man yan, definitely, baka hindi nyo na mapakiramdaman yung kayo naman. Very important to listen to your body, guys. Sa part na yan, of course, kayo po ang higit na makapagsasabi. Okay? Ito yung best month. Maybe a reminder to recharge then your energy. Best month to focus then on your health. Hindi po isang health advisor si Moonchild. Simpleng card reader lang tayo. Pero kung meron kayong kailangan pagandahin, ito, the Empress, katabing-katabi ni Four of Swords. Pagandahin, i-improve, ipa-check, gawin yun.
ipacheck saan? Sa professional, of course, hindi kay moonchild, okay? Health professionals. Or, Empress, physically, mentally, emotionally, guys, tutukan din ang inyong mga sarili. Listen to your body. Sa part na ito po, of course, kayo po ang higit na makapagsasabi. Take care of yourself din. Kung, ayan, ang dami niyong iniisip, family, andito, the chariot, kung may mga anak na kayo, the Empress, yes po, about children. Andyan yung sense of purpose, sense of responsibility. Sana, paano nyo magagampanan yan kung kayo po ay mismo pagod na pala. Napapagod din tayo, okay? So, take care of you, yourself, more on self-care, self-love. Magpaganda, magpaspa, magpahinga sa inyong mga paraan. Yun lang naman. At dito, ayan, meron the sun, energy, andito yon. Pero the sun, napapagod, lumulubog ang araw, pahinga rin pag may time. Ito yung umangat na guidance, advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig ngayong buwan ng June 2025, Capricorn. Hi Aquarius, June 2025, ito na po. Ang inyong reading, kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa iyo, Aquarius, na nakikinig right now, ano kailangan mong marinig? Message? June 2025, Aquarius, may bumagsak na agad. Guidance, advice for you. Okay. June 2025, Aquarius. Okay. Kumatalon ang mga sitwasyon. Ayan. Hindi natin pipigilan. Six of Pentacles, the Page of Pentacles, Six of Wands, Nine of Wands reversed, Five of Swords, Eight of Cups, Five of Cups, ang dami. The Death card, di kailangan katakutan or laliman, meron lang po itong kalakip na mensahe. Nine and Nine, Nine of Wands, Nine of Pentacles, both are in reverse, the Ace of Wands, Knight of Pentacles, and the Ten of Swords. This one is in reverse. Meron akong binasahan kanina. Kakatapos lang. Sino ba yun? Anong name nun? Sassy. Yan pa ba si Miss Sassy Aquarius? Tama ba? Live na live po tayo as usual sa YT ngayon. Live na live natin yung binabasahan ng mga signs for June 2025. Aquarius. Hindi kailangan katakutan. The Death card umangat dito. Yes, something will end to make room for something new. New beginnings. Para bang you're out with the old na and in with the new. May ilang changes mula sa ilang challenges ng buhay. I-claim natin, ha? That this is something para sa inyo rin na higit na ikabubuti, ikahihil. Ayan, sumasang-ayon ng mga chicken. Umaga na. Inabot na tayo ng umaga. The Ten of Swords. This one is in reverse. Kapag ito ay naka-upright, of course, may 10 espada na nakadagan. But this one is in reverse, isang indikasyon na may healing. May healing, may gagalin, ikagagalin, ikako-comfort. Pero iba-iba tayo ng proseso dyan. Claim na natin na may paggaling, makaka-recover kayo. Physically, mentally, emotionally, or even financially. Yan naman kaliit, kabongga, kalaki, pero may improvement. Mas may balance, mas makakapagbigay kayo ng energy sa ilang tao sa inyong paligid, mas may ipaprovide nyo, yung alam nyong deserve, hindi lang yung para sa inyong sarili, pero para sa kanila rin. Okay? Andito, mabubuhayan, parang dadaan kayo sa transformation, para sa mas better, wiser, healthier version 2.0 ng mga Aquarius. Or talagang may, kita nyo, excited. Na-excite naman ako. Meron kasi ako nakikitang bunga, mamumunga. For some of you, Aquarius, just only take what resonate. Tayo po ay general reading. Para sa ilan, na meron talagang naipunla na, naghirap na, pinagsikapan ito. Family, home sector, meron bang dumadaan sa house renovation? Para sa ilan, maring mag-move na, may paglilipat, para sa mas magaganda, mas merong comfort.
mas stability. Ayan, yung stable na pamumuhay. Why not? I-claim na ba natin yan? Of course. For some of you, if this is about relationship, at hindi mag-apply yun, napakalawak ng pwedeng iwan ng cards, guys. Kung naghihintay kayo, I will be straightforward ng something closer or may pagtatapos talaga. Love, relationship-wise, ito na yun. Maring dumaan kayo sa ilang pagbabago. Okay? Of course, iba-iba kayo ng paraan dito. 5 and 10 of Swords. The 8 of Cups, meron ng tatalikod, reversal tayo, pwedeng sa iyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid, ang iyong kapareha ay no, diretso, pero hindi kailangan mag-apply agad-agad sa'yo. Just only take what resonate. Actually, 5 and 5. Hindi man ngayon, guys, pero may pagtanggap, may pagpapatawad, okay, may pag-aayos. Everything is temporary. The Death card ay narito. Nothing is yet set in stone. Patuloy na pwedeng merong changes. Wala dito ang finale sa inyong teleserye, Aquarius. Okay, huwag kayong matouch sa bawat card readings natin. Mensaheng gabay lamang po. Pero may mga bagong simula. Yes, may magtatapos. Meron mang matapos. May bagong simula. Ayan ang naghihintay. The Ace of Wands. New beginnings. New opportunities. Positive possibilities. Hindi nyo pa man yan ma-realize agad right now, this month, June 2025. Siyempre pa, lalo pa kung in pain kayo, dumadaan kayo sa ilang pagsubok ni 9 of Wands. Hindi madali. Halos lahat ng pagtatapos ay hindi madali. Pero, yan ay para rin. At the end of the day, hindi pa man natin makita yung kaliwanagan. Sa huli, para rin yan sa yung higit na ikabubuti. May dahilan. Okay? Move forward. Move on. Ayan. Yan yung pinaka-message na aking nakikita. Other messages, alam ko may hugot yon for some of you. Aquarius. Meron akong nakikita ang 6 of Wands, Page of Pentacles. 6 of Pentacles. Balance. Mas balance na love. O dito kayo papunta. Meron, lalo pa if you're single or dito kayo sa dating stage, talking stage, getting to know each other stage. Okay, para merong pag-level up. May pag-level up. Or may gustong lumevel up. Merong love proposal. Ang ilan. Ayan. Mas kayo ngayon. Or maybe a message, why not? Kung andyan talaga yung kagustuhan na merong makilala. Kung magiging bukas lang kayo, meron akong nakikita po. Single. Pero kung hindi, or gusto nyo naman, pero hindi nyo alam paano, parang merong nag-hold back, eto lang, baka ma-miss nyo yung chance ng ngayon June 2025 tayo guys. Baka ma-miss nyo yung opportunity. Page of Pentacles is in reverse. So, sayang naman. Kasi nakikita ko yung, parang sa-success kayo dito. May pagtaas, may pag-angat. Pero kung hindi nyo pa hihintulutan, okay lang naman. Kung hindi pa kayo ready, iba-iba tayo dyan. Pero meron akong magandang nakikita para sa ilan sa inyo. Okay, kung hindi yun mag-apply, nakita ko may mga bata dito. 6 of Pentacles, higit mong magpo-provide yung pangangailangan, especially nag-highlight 5-5 dito. Or, pangangailangan ng ilan, ng mga anak mo. If ever, meron ka ng children po. Mayroon ka ng kids. Or maybe a reminder to spend more quality time kasama ang mga bata. Baka dito kayo nawawala ng chance at namimiss nyo yung opportunity na mapaangat na makabuo kayo ng mga bagong memories. Alam ko may hugot yung ilang messages. Minsan tumatalon tayo sa iba-ibang sektor dahil malawak po ang maraming maaring iparating ang baraha. Pero ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo ngayong buwan ng June 2025, bagong simula, Aquarius. Hi Pisces, June 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig ngayong bagong buwan ng Hunyo, Pisces.
Guidance for you message. Ano kailangan mong marinig right now? Pisces, may umangat na. May sumasama sa aking kamay. Hindi natin pipigilan. Pisces, the Temperance card. June 2025, Pisces. Okay, ay pa tayo. May sumasama sa aking kamay. Justice card ay narito. The 8 of Cups. Reverse. 8 and 8. 8 of Swords. The King of Wands, reverse. Page of Wands. The Knight of Swords, reverse. Temperance. 6 of Wands, reverse. At na natin to. Page of Swords, reverse. And the Death card. This one is in reverse. So, hindi kailangan katakutan yun or laliman po. I see with your cards na dumadaan kayo sa patuloy na personal transitions, transformation, at iniiwanan kayo ng pagpapayo na patuloy lang ang laban. Hindi, patuloy lang na sumabay sa ilang ganap na ito sa iyong buhay. Wala naman talaga tayong magagawa, di ba? Wala tayong choice. Kundi ang patuloy na sumabay sa agos na ito ng life. Pero in-encourage kayo ng parahan na ayan, ano yan, manatili raw kayong bukas sa maraming posibilidad. May mga bago po. Page of Wands. Anong bago to, Moonchild? Could be connected sa inyong mga kagustuhan. No matter what your age right now, Pisces, pangatin yung kasiyahan. Tanungin ng sarili kung anong makapagpapasaya sa'yo. For some, it could be connected sa travel or education. Kahit sa simpleng trainings, bakit ganun na nakukuha kong energy para sa ilan? Para bang meron pa kayong, ito pwedeng kusang nararamdaman kasi ng ilan, or kusang pwedeng ihain sa inyo ngayong buwan, o diba, parang magkakaraim ang mga sitwasyon. Hindi, may opportunity, may paglawak ng inyong mga mindset, or kung paano kayo. Gusto, parang meron kayong gustong mapuntahan, matutunan, malaman pa yung thirst or yung cravings nyo. Cravings na naman si Moonchild. Nagugutom na naman. Hindi, parang may mga bago. With the Death card, this one is in reverse. Mga bago sa buhay na gusto niyo naman, para bang life is too short, gusto niyo mag-enjoy. Ito yung pinaka-advice marahil. Enjoy naman. Pahintulutan niyo na magsaya ang inyong sarili sa inyong mga paraan. Kasi the Page of Swords, parang ang dami sana yung gusto pang magawa eh. Pero minsan, syempre, sa buhay, hindi madali. Lalo pa, parang limitado lang. Diba? Totoo yan. Sa hirap ng life natin, limitado lang yung oportunidad. Parang gusto ko nga Moonchild, pero walang opportunity for me. Okay. Laban po natin dito sa aking CP, ang inyong reading Pisces, kasi na full memory na tayo sa dami ng ating binabasahan. Pero saan ba tayo nagtapos? Ayun. Para bang may mga bago kayong gustong gawin. Or why not? Pwedeng ihain ng universe ito ng kusa sa inyo. Kahit sa simpleng pagpaplano guys, unti-unti niyo yung tugunan, harapin yung mga kagustuhan nyo pa. Huwag niyong baliwalain. Lalo pa kung alam niyo naman na patuloy niyong pinapaangat kung ano kayo. Sa pamilya, sa relasyon, sa trabaho, yung purpose, patuloy niyo namang nagagampanan, then this time deserve niyo naman yung tamang justice. Yung deserve niyo. At walang higit na makapagbibigay niyan sa una at huli. Kung walang magbigay niyan sa inyo, relationship-wise, ikaw na. Bigyan mo naman ng something gift, something regalo ang inyong sarili. Okay, yun yung pinaka-messages rin na nakikita ko rito. Stay positive. 8 and 8. 8 of Swords. Iwasan yung ilang negativity, okay? Yung ilang negative energy na hindi makatutulong sa inyo. I see dito na patuloy kayong manlalaban, patuloy kayong susubok mula sa pagsubok ng buhay. For some, if this is about money, career, family, andito na lahat. Kung meron kayong pangangailangan, hindi kayo nag-iisa, meron kayong suporta. Matatanggap niyo yung tamang hostisya.
Okay, minsan pa kailangan lang pangatin yung boses. Okay, parang ang ilan kasi ay tikom. Hindi mapangat as a Pisces, madalas merong tendency sinasarili yung ilang nararamdaman or yung ilang pangangailangan. So, voice out your feelings. Use your voice, Pisces, okay? And stay optimistic. Meron akong ilang suporta sa ilang pwedeng pinagdadaanan mo or may kasiyahan, why not? Naway mapaangat yung tamang hustisya na deserve nyo. Mapabuhay karera man or trabaho, pamilya, relationship, partnership, and business, dito na yung lahat. Laging merong bagong simula. Naghihintay para sa inyo. Huwag niyong isuko, huwag niyong sukuan kung ano man yung gusto niyo pang marating or ma-experience sa buhay. Okay? Meron kayong something ma-achieve, ma-accomplish. The Six of Wands, more success. Yun ang i-claim natin para sa inyo. Positive possibilities. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig ngayong bagong buwan ng June 2025, Pisces.